Hi guys, what's up? So, kakabalik lang natin video. So, medyo for the past couple of days, medyo sobrang busy talaga. Kaya hindi ako nakapag-video ng mga yung may mga questions or tanong. Hindi ko na nagawa ng video. But anyway, wala naman, yung ko naman ngayon is, yung video ko naman ngayon is all about naman. Dito ko na lang sasagutin yung mga questions sa mga comments na ewan ko kung nasagot ko or hindi ko ba nasagot, mga ganun. So yun, at the same time itong last time na kay Sobi na testing, na-testing ko lang, pero hindi ko siya na-testing ng hindi ko siya na-testing ng naka-sprint tsaka naka power dash or hyper dash. Na-testing ko lang siya ng naka-tune, and then parang may problema may problema sa auto, kaya ko siya i-calibrate yung gears, lahat i-check ko anong problema, kasi may napapansin ako na parang mabagal siya. Basta nababagalan ako sa auto. So while nagbi-build tayo, sasagutin natin pa isa-isa yung mga nag-message sa tawag na ito, nag-message din sa mga videos natin. Yun. So, kung nagtatanong kayo anong gagawin ko dito, most likely guys i-recalibrate. Kukunin ko lahat yung ilalabas ko lahat ng gears. Hindi ko na kasi ito labas yung gears so ko na lang. So ito yung guys, ito pala yung ginagamit ko na pag ko ng gulong. Yun, sa gulong, actually gamit ko din siya sa rollers. Tanggal ng mga bearing pag nag-maintenance ako ng bearings sa rollers. So yun yung gamit ko. So, dito ko so mga ganyan pag pag mayroon kasi nito, aside na instead na gagalawin mo na itong plates na to, hindi mo na gagalawin kasi pwede mo namang tanggalin yung At saka actually itong gamit ko kasi na gulong lahat naka lang to. Mga previous ko pa to na hindi sira na to yung sobrang hindi na sobrang na ba siya, na hindi na siya straight ba. Ginamit ko lang dun for the build for purposes. Ngayon since na build ko na siya, so ang gagawin ko na lang is ite-test ko sana siya ng gagawin ko ng video, ite-test ko kung paano manakbo. Nung weekend kasi guys, may corporate may corporate race kaming tapos sa corporate race na yun, tune class lang ang pwede na motor magamit. And then lahat ng motor nun bago. Yun yung sa rules talaga, bago yung motor. Pero yung ibang mga players, halata talaga na players na yung gamit nila na motor na tune class hindi bagong break, kasi on the spot na break in yun yun yung rules talaga, on the spot na break in. Kaso may mga hindi pa rin sumusunod. Mahalata mo talaga sa unang pa lang. Tsaka wala din nagbe-break in masyadong narinig, hindi mo na masyadong naririnig yan. Whereas nung first na
third na kasi third na corporate battle na. So team battle 'yon. Tapos corporate siya, mga dapat may company ka na na ang tawag nito, nag siya, yung parang magre-register ka. So yun yung tanggal yun dito ko pala. Saan yun? Okay naman, wala problema. So double check lang ng gears. Sobrang na ako. Kasi matagal na ito kasi. Siguro 2 years na ata. Ito sa akin. Hindi pa na di naka-usli na yung diba? May space na. Naka-usli na yung goma niya. So balik tayo doon. Yun nga. Yun sa corporate. Wala. Talo. So lang guys, point system yun. Pag umembang ka, 0 points. Pag hindi ka umembang, pero panghuli ka, may 1 point ka pa rin. 3, 2, 1. Ganun pa rin. Yun yung Tapos, yung layout, okay naman yung layout. Pero yun lang. Yung auto ko umembang. Alam nyo bakit umembang? Kasi kasi guys, syempre pag bagong motor, ang ginawa kasi namin, especially ako, ang ginawa ko guys sa akin is, hindi ako gumamit ng old na motor. So bago yung motor na ginamit ko, nag-break in talaga ako doon on the spot. Ngayon, habang naglalaro, kunyari, yung battery na gamit ko na volts is una is 1.88. Ay, hindi, 2.88. 2.88 na volts. Tapos naka ako gear? 3.5 na gear. Naka 3.5 ako na gear. 2.88 na volts. Tapos since yun nga, bagong break-in, nasa yung kph niya nasa 22 to 23 kph. During practice run, wala nang problema, pumapasok siya. Ngayon, ang nakalimutan ko i-anticipate na yung motor talaga, the more na, syempre bagong break-in nga, the more na nilalapag mo siya, tumataas yung peak ng ng potential ng motor, ng speed. So pagkatingin ko, sa same na voltage, tumaas siya ng kasi nag-stimula siya sa 22 Tapos nagulat ako nung yung bumaba yung battery ko, 2.74 na yung volts ko. Yung takbo niya is nag 23 kph pa. So sabi ko, sa isip ko, unang embang na kasi ako nun Tapos sabi ko, ba't kaya may embang ng Pagkatingin ko, medyo makikita mo naman sa takbo na siya. Na yun nga, yung habang tumatakbo bumibilis, yung bumabanat yung speed. So dun ko napansin na ang tawag ba na ito, yun nga, tumaas yung speed ko na iba siya sa dun during sa practice session. So yun, nung check ko nung pagkatapos umembang, yun nga, nag 2.74 yung battery ko, pero pagkatingin ko umabot siya ng 23 kph, almost 24. So sabi ko, okay, so ngayon nag-adjust ako ng brake. So in-adjust ko kasi siya guys, wala akong brake sa harap. Meron pala ako, pero tinape ko lang, tape brake. And then
yung sa ano, nag-adjust ako ng brake sa likod. So, nag-combine ako ng white tsaka blue. Ngayon, the next lapag ko, pagka-check ko nga is, ayun na, 2.7 na lang yung nilapag ko. 2.72 ata nilapag ko. 2.74 pala. Tapos, yun nga, 23 kph siya. Nilapag ko siya ng ganun. So, isip-isip na, since na-adjust ko na yung brake, so, yung isip ko, so, na-adjust na. Ako tools, guys. Isip ko is, na-adjust na, yun na. Okay na, ganun, isip ko. Kasi, kontrolado ko na yung alam ko na yung speed. Anticipate ko na yung ganun. Ang hindi ko din na the more na nila nung pagkalawang lapag ko, biglang pagka-go talaga yung tawag ba na ito, yung parang parang lights na mag-go na. Pagka-start talaga, pagka-go talaga biglang humarurot. Mas malakas pa talaga siya sa takbo ko na una. As in, iwan talaga yung kalaban. Nagulat din yung tinatawag naming senpai na hapon. Sabi daw niya sa mga kasamahan namin, bakit sobrang bilis ng auto ko? Bakit na binilisan ko? Hindi ko na binilisan, nagbaba na nga ako ng Tapos, alam nyo kung diba yun nga, tumakbo, nakaikot siya ng mga 2 ikot ata. Pagdating dun sa down, sa slope down, basta ganun. Tapos, 1 receiver lang kasi yun Tapos paliko. 5 lanes yung nilaruan para namin, guys. Pagdating dun, yun, hindi na siya bumaba. Ang nangyari is tumalon, umembang. Membang yung nangyari. Tsaka pagkatapos dun, gulat kasi ako sobrang kasi ng speed. So, kaya ang ginawa ko, chinek ko siya pagkatapos. Una, chinek ko muna yung battery. Nangyari sa battery. Pagka-check ko sa battery, nakita ko na medyo bumaba nga yung battery na around siya 2.62 battery. Pagka-check ko. Pero ang kinagulat ko, after nun ma-check ko yung battery na ganun, chinek ko yung speed niya, yung nasa magkano. Instead na syempre, bumaba na yung battery, di ba? So, mag-i-expect ka sana bababa yung speed. Hindi. At around 2.62 guys, nag-25 kph siya. So, kaya sabi ko ay, So, ibig sabihin, yun yung hindi ko na-anticipate. Talo. Kaya, wala tayong magagawa. Nakalimutan ko Yun yung Anyway, dun pala tayo. Kay sanino ba ako mag-umpisa dun sa magre-reply sa kay Kurt de la Cruz. Yung comment mo bro is, bro, sa Japan, ito. So, ito siya, comment niya, bro, sa Japan ba meta din yung SFC or CFM chassis? Bro, hindi ko nakalimutan ko bro kung nag-reply ako sa bro o hindi. Dito sa Japan bro, walang gumagamit ng CFM. May pa konti-konti pero bihira lang. Yun yung siguro
out of 100 people, siguro mga mga 10, siguro 10. Counted na kami nun, Pinoy. Hindi hapon kung hapon kasi bro, siguro mga 5 tao lang siguro masasabi ko. Ganun lang siya ganun lang siya kakonti yung naglalaro ng CFM dito sa Japan. So yun yun yung sagot sa tanong mo. So kung bakit wala masyadong gumagamit, ganito kasi bro, dito kasi sa Japan bro, medyo mayroon kasi silang mga layout dito na masasabi talaga natin na medyo mahihirapan yung CFM. Yung di ko minamaliit yung CFM bro, pero yun talaga yung may mga digicurve na sobrang, yung biglaan na digicurve, isipin mo from isang slope, tapos yung iba na receiver is yung paliko niya kaagad is yun naka digicurve. Merong ganun. Sisira talaga auto ang tapos sobrang pa naman. Okay sana kung pwedeng i-reinforce yung CFM, kaso hindi pwede. Bawal sa BMAX So yun yung nangyayari. Yung sa akin nga, kaya nga sinasabi ko na sabi nila, may ito sinabi lang to, tanong din pala to nung ano daw difference ng bakit daw sobrang mahal ng 94800 ata yun, 98400 ba naka item number sa ng CFM. Doon difference, mas matibay ba talaga, sabi. Yung ko lang talaga doon is hindi, pareho lang. Naglapag ako, may 3 ganun ako, number kompleto pa ngayon sa akin may number 3, number 4, number 5 ako nun. Pareho, wasak, isahang laruan. Yung tatlong ko nun. Basta may dito bro, may sayang sa chassis yung Kaya yun yung ko. Kahit wala namang digicurve bro, isipin mo. Ganito lang. Yung ito lang ipaano ko sa inyo. Ipaano ko sa iyo bro. Lagay na natin bro, siya. Tawag na to. Merong siguro madalas dyan sa atin, mga lagay na natin mga 5 panels straight, mga ganon siguro, or ilagay na natin 6 panels or 7 panels straight, tapos slope, tapos 2 receiver, ganon. Yan na natin, lagay natin dyan sa atin, kasi usual ganyan lang naman din talaga kahaba Pero dito sa bro, sa Japan bro, may sobra pang ganun. Maabot siya ng minsan sobrang haba talaga. Maabot siya ng stretch ng more than 15. Ganun na puro straight lang. Minsan may kung di man siya puro straight, yung 5 sa 15 panels yun, galing yun sa curve. Liko parang naka-L siya. Yun yung tatakbuhin, tapos slope to receiver. Ganon. Or siya, papuntang tabletop. Tapos yung receiver na tabletop to receiver. Diba? Kaya naman yun sa CFM. Hindi ko naman sinabi hindi kaya na sa CFM. Pero, yun nga, pag umembang ka ng mga ganun, aray talaga. Kung So, yun yung doon, yun yung point ko doon bro, na medyo mahirap.
Kaya nga actually madami akong narinig bro na diyan sa Japan di naman ano naman ratrata naman diyan, di naman, hindi. Kung alam nyo lang guys, kompleto Ricardos. Yung layout is rat-rat at the same time technical. Feeling lang kasi talaga guys, tingnan yung layout. Rat-rat siya kasi mahaba yung layout. Pero the difference of lagay na natin sa straight na 8 panels na magkakasunod tapos slope, i-compare mo sa 4 na panels lang na straight tapos slope, sobrang laki ng difference na nun. Yung yung tawag ba nito? Tawag ba nito? Kalimutan ko tuloy. Yung bilis ng auto mo nun. Yun. Yung acceleration ng auto mo nun sobrang bilis sa 8 panels. Kaya basta mas mabuti subukan nyo guys para makita nyo din. At the same time dito guys, madami siyang may mga course talaga na needed mag sliding. Yun, isa pa yun. Sa CFM ang hirap sliding nun. Ewan ko kung mayroong nagsa-sliding nung naka-CFM. Diba? So, yun. Dun yun pumapasok guys kung bakit wala masyadong nag-CFM dito. And also, ano pa ba? Tawag ba na ito? At saka ewan ko guys, medyo yung mga kasi racer dito guys ng mga Hapon, to be true lang talaga is kahit gaano ka-technical, ganito sila guys, kahit gaano ka-technical yung course, during practice run makikita mo ang babagal ng mga auto during practice run to guys pero hindi sila pag race event hindi nagko-compensate ng speed yun mga yun. Putik na yan, magugulat ka na lang pagka start ng race, putik, sabi mo na maiisip ka ba at bibilis pa ng auto kahit technical yung course. Yung parang napapaano nga kami na parang yung concept nila dito yung bahala na umembang sila basta mabilis yung auto nila, parang ganun yung nagiging nagiging style nila. So yun tanong kayo sa akin bakit ganun, yun. And also ano pa ba dapat natin discuss? Kuya, 明日1時大丈夫ですか？明日1時大丈夫ですか？はい、ありがとうkuya. At saka guys, next is next question na. So kay Gavzet next palaki muna kay Rexon Pahang. Sana makadayo ako dyan sa lugar. New subs. Ano ba to? Taga Mihara, Hiroshima naglalaro din dito.
So, bro, sige bro. Sana makadayo ka talaga bro. Pag makadayo ka bro, message lang. Comment lang. Tapos sabay tayo. Para at least ano talaga kami bro. Sa grupo na bro, open arms kami sa mga kasamahang Pinoy Racer. Maganda yung mas madami tayo. Kasi madami sila eh. Okay? Parang mahigpit ah. Higpit ba? Medyo mahigpit nga. Medyo mahigpit nga. Yun. So, yun. Next is yun, sa'yo ulit. Ito ulit kay Bro Kurt de la Cruz. Ano ba to? Salamat busing, ask ko lang paano ka magbasa ng layout. Okay, hindi ko pala siya na hindi ko talaga sila na-replyan. So, paano ko magbasa ng layout, bro? Actually, bro, ano siya? Sa akin is tinitingnan ko yung mahirap, ewan ko bro, nahihirapan akong i-explain yun kasi bro, ano siya, ang first na tinitingnan ko is tinitingnan ko kung ilang stretch ng panels bago yung mga slope or banks. Yun yung mga tinitingnan ko. Tapos yung kung merong tabletop, yung doon ako nag-uumpisa talaga ako bro sa mga area ng mga yung yung patag na area, yung mga straight, doon ako nag-check kung gaano kahaba yun kada stretch. Sorry. Galaw pa. So yun yung tinitingnan ko at first. Kasi ini-estimate ko kung mas madaming straight panels na na stretch, if hindi mas madami, kung mas mahaba yung stretch ng mga ng mga straight, ngayon doon ko binibase kung gaano ka doon ko binibase kung gaano ka kung gaano ka ang tawag ba nito? Gaano kalakas yung brakes na kailangan ko. Kasi panigurado, ayun nga, sabi ko nga kanina previously, kunyari yung stretch lang na panels is 4 stretches or 3 stretches. Tapos siya, slope na siya or tabletop ba, ganun. Tapos kasi always ko din iisip kada tawag na ito, kada slope kasi bro, kada baba iniisip ko din kung iisipin mo din na yun, nagre-reset yung yung speed ng auto mo. So yun yung yun yung titingnan mo ngayon. So from there, mo na ngayon, mag-adjust ka na ngayon sa by gear.
So doon ako nag-ano. Ngayon bro, ano naman siya? Kunyari lang bro, kunyari lang to. Sa akin to ha. Ang ginagawa ko bro, kunyari lang na misread sa misanalyze na lang sa layout. Ang ginagawa ko niyan bro is inaano ko siya ng ang tawag nito, nilalapagan ko ng full charge na bat, tapos nilalapagan ko ng hard braking yung layout. Ngayon kung sa hard braking nakikita ko pag umembang talaga siya na yung alam mong hindi siya yung embang na yung bang masasabi natin na embang talaga. Wala yung sobra talaga. Makikita mo naman yun, yung sobra talaga siya, ganun. Parang ganun. Pag ganun na style yung pagka-embang ng auto ko, automatic talaga bro, palit ako ng gear nun. Pero pag umembang siya, na feeling mo na parang sumobra lang siya ng konti, ang gagawin ko nun, magbababa ako ng battery volts. Yun yung gagawin ko. Tapos, pag nakuha ko na siya sa battery volts, tinitingnan, during lapag bro tinitingnan ko kung yung binibasa ko yung speed ko. Nagta-time attack ako, timer ako nun. Tapos, pag nakuha ko na siya sa brakes, na ko na yung settings nun, so, ang gagawin ko naman is itatry ko siyang magbaba ako ng brakes. Hindi naman siya hard braking. Gagawin ko. Ko siya ng brake. Pagkatapos kung mag-adjust sa brakes, if kunyari pumasok siya ngayon na nagbaba ako ng brakes, soft braking na yun. So, pag pumasok siya ng ganon, titingnan ko ngayon yung difference ng time nila. Once na nakuha ko na yung time na tapos yun sa volts, nababa na volts, nakuha ko na yung time. Ngayon magta-try ako doon ko na itatry yung magbaba ako ng gear. Pero tatandaan ko na yung nung settings nun. Baba ako ng gear, taas ako ng battery ulit. Pag nakuha ko yun kahit ako ng gear, kunyari from 3.5 ako, ako ng 4.1 or 4.2, palit ako ng ganun. Titingnan ko na ngayon yung brakes din nun. Pagka-set ng brakes sa 4.1, 4.2, check ko kung yung speed niya. So once na nakuha ko yun, ito ba na ito? Ay, ito ba yun? Ayun, ito pala. So, once nakuha ko na yun bro, ang i-compare ko ngayon yung speed, yung time ng 3.5 ko or 3.7 na time sa 4.1 or 4.2 ko na Tapos doon ako magtotodo ng speed, kung kaya ko pang itodo na speed. So, yun yung ginagawa ko. Ngayon, pag kunyari, ganun na talaga yung speed sa gears niya. Bali, nung umabot ka na sa point na yun lang talaga kaya ng speed sa gear na yan, tsaka sa sa brakes mo na setting na yan lang talaga kaya na speed. Kasi, pag umabot na ako sa point na yun, doon ako magde-decide na mag-try ng magtimpla ng itatry ko naman itimpla yung ibang makina ko. The reason why hinuhuli ko yun kasi gusto kong malaman muna na doon sa first na settings na ko, may bago mag-umpisa yung alam ko na meron na akong naka-ready na setup.
So yung pangalawang ano ko naman, ano na lang siya. Yung bang tinatry ko na lang, bale hinahanap ko ngayon yung torque nun. Kung alin, minsan kasi guys, yung conditioning ng motor natin sa ano na yan, minsan hindi siya bumabagay talaga. Merong mga yung reset ng ano niya, yung reset ng ano niya, during slope, yung mga reset niya na ganun, sobrang delayed, kahit hindi naman siya ganun talagang ganun. Kahit ano pang gawing linis mo dyan, gawing pag oil dyan, meron talagang ganun. Sabihin, ito, well, di ko lang alam sa iba, pero yun talaga experience ko. Hindi lahat na ano. Kaya nga, kung tatanungin nyo ako, ano talaga, meron akong limang motor na sprint, 5 motor na power dash. 5 lang sa ngayon, kasi 3 kadalasan. 2 ano lang naman dinadala ko, 2 auto lang naman dinadala ko. Or minsan 3. Kunyari B-Max, laro na B-Max. So, saan na yung ano ko? Saan yung gear ko? Saan yung shaft? Biglang nawala ah. Yun pala. So, yun tapos dito sa amin kasi, ang nilalapag lang namin kasi na auto guys, during race, isang auto lang. So, ibig sabihin, kung anong auto lang na pinakamagaling mo na auto, kahit may 10 auto ka pa dyan, alin sa 10 yung pinakamagaling mo na auto. Tsaka hindi namin guys yun, hindi namin yun binibase na ito siya kasi ito yung nanalo last time, di ganun. Or ito siya kasi ito yung feeling namin pinakamaganda na di ganun. Tinangnan talaga namin siya based on the performance niya sa trucks. So yun yung ginagawa namin. So ito pala guys, siya, gear oil, pen type, Yutori Racing. Okay naman, smooth naman. Ewan ko ba, last time nung binitawan ko, sobrang hindi ko maintindihan. Wait lang, parang may nawawala ako. Ay, ito pala yung lagayan niya. Okay, so yun. Next is eto. Ano pa ba? Eto, Javzet. Salamat sir, FMA main ako. Lagi ako naghahanap ng mga FMA build and nakikita ko tong channel mo. Marami akong questions. Gusto ko pa sanang mag-improve sa FMA. Well bro,
Sige lang bro, message ka lang bro or ano. Ay, eto. So, sir, pag question niya, ito yung question niya. Sige bro, try kung magbigay ng info sa abot ng nalalaman ko. Okay? Pag hindi ko alam bro, wala ako maano. Sasabihin ko na hindi. So, sir, so first na question mo is, sir, pag 1 to 2 receiver drop galing tabletop, lagi akong naku-course out. So, ibig sabihin, ano to? Slope down slope pa, ano ba dapat na setup? Mababa na tail nor mataas? Dampers or brakes? Ano yun? Tail, ano yun? Mababa na ano yun? Ano to guys? Mababa na tail. Hindi ko maintindihan. Hindi na mataas, damper, brakes. Sakit ba talaga ng FMA yun? Hindi naman bro. So, paano ba? So, ano siya? So, ang ginagawa ko bro is, saglit bro. So, eto. Yung dito mo na part bro, eto. Pakita ko na lang bro ha. Ang gawin mo dito sa likod, pagdating sa ganun is, kunyari lang. Well, kung sa brakes naman, ang ginagawa ko sa brakes, maya na natin pag-usapan yung speed, okay? So, brakes na lang. Sa brakes, ang ginagawa ko nun bro is, pag ganun is, ito lang. Yan lang yung blue ko. Okay? Tapos 1mm. Yung settings ng FMA na ganyan na dulo. Ano siya, talaga siya sa dulo. Tapos, yan lang yung brakes na blue ko. Ganyan. Pwede mo ibuo lahat, ganyan kung gusto mo. Pero, yung dito ko na side na brakes naman ito. So, ito yung 1mm ko na part. Tapos, ganito. Yung dito ko na side guys. Ang ginagawa ko bro is 2mm to. Ang mangyayari nun, 2mm tapos hindi siya blue, white or pink. Mangyayari nun, ang dito na part ng blue, ng white or pink na brakes, hard brake dito, lalapat siya konti. Dun sa na yun. Basta lalapat siya dito. Pagkatapos niyang lumapat dito, sasaluhin siya dito. So, yun yung dun. Yun yung mangyayari. Okay. And then, for the speed, well, syempre, mahirap kasi magsabi nun for the dampers kasi, well, ang sa dampers naman is, actually, mali to guys kasi, lang to Kasi, naka-tune class nga, yung ako niyan. So, yun yung ko dyan. Wait lang guys Tapos, for the speed naman nun, dun sa nasa sa inyo na talaga yun guys kung anong speed ba ang kaano ba kasi doon mo na binibase yung ganun kung gaano kabilis ang hatak na speed lang yung need mo, ang kailangan mo ganun. Tapos ibabagay mo doon kung ilang voltage, nagmamatter yun bro sa ganun. So yan yung ko masasabi ko. So mabibase ka ngayon dun. Yan mo ngayon dun. Titingnan mo ngayon yun dun. Sa ganun. Diba?
2.81. 2.81. So yun yung ano doon. Sige lang bro, hanap ako ng layout. Tapos mas maganda kasi talaga yung nandun ka sa racetrack eh. Kasi pwede kong masabi kung bakit yun yung settings ko. Pwede kong maano eh. Kasi nasa actual. Tapos masasabi ko kasi ganito yung stretch kaya ganito yung speed na gamit ko. Yan. Bakit ano? Dahil ba sa ano ko? Ang tigas. Ay. Yun. Natupi pala. Natupi siya. Ito pala yung sinasabi ni ano. Ang nakaraan na natupi. Actually, ang gumamit kasi na ito no last time. Tito ko. So, shout out Friday Hobby. Baka naman bro, meron ka pang bago dyan. Bagal ah. Kulang sa linis. 4 ganun kabagal. Mano siya ng 37, di ba? Pumitik ng 37, di ba? Hindi ko pa ito nilinisan ng motor eh. Actually, motor ko ngayon hindi ko nalinisan ng siguro mag-iisang buwan na. Simula nung laro namin sa Daihatsu. Nung hindi ako naglinis pa ng motor. 2.77. Ito na yung medyo okay na yung hindi na siya mabagal yung transmission, kaya baka okay na, goods na. Chine-check ko na lang. Bagal. Ayun. Tumutunog sa ilalim. Uy. Ayun. Nice. Walang kagalaw-galaw. May to guys. Masyadong narinig akong umiikot kahit nakastop na. But anyway, so check ko na muna. Hindi na ako nag-charge ng battery. Use na to kung ano yun ito naka-standby na ito Hindi ko pa siya na So yun. So last check. So by the way guys, sa tawag nito,
sa pag break in ng dash motors. Next time na lang guys pag ano, may time ulit ako. Tsaka hindi pa din ako nakabili ng ano, extra na motor. Kita nyo. Narinig nyo? May tumutunog. Dito ako sa... So, masyadong mahigpit nga kanina. Yung gulong ko, masyadong mahigpit. Ano guys ah. Aaksya to ngayon. Yan. Aakyat pa to guys. Yan. Baba na yung battery. So, that's it guys. Testing ko na lang pero hindi ko alam. Check ko na lang yung transmission ulit. So, medyo mahaba na din tong video. So, next time ulit. See you again sa next video. Johnny.